tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sa diwang ito, bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga sarili, ang ating sarili na magbigay. Maraming panahon hindi natin napapamalas ang kanina ng Diyos dahil sa ating mga kahinaan at pagkakulang. Tayo ay magsuri ngayon kung saan tayo nagkulang at ay natin pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan at makakaasang tatanggapin ng bawat isa ang kapatawaran mula sa Diyos. Magkaroon tayo ng mga sandali ng matahimik na pagninilay at pagmanalangin at ating kaya ang lahat nito sa harap ng Diyos at sa harap ng ating kapwa. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. Morning po. God
will shine. God is good. God is good. All the time. It's good all the time. We do the song of praise. Sing the song of my God Mamaya is pa, good naka-live yung phone. all the time. Try kaya. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. The wicked the valley, their shadows all around. We will guide you, we will keep you safe and sound. Jesus promised He will never leave you, He'll save you, and His word is true. God is good all the time. We do the song of praise, sing the song of my God is good all the time. In the darkness night, His light will shine. God is good, God is good all the time. We are singing every soul of worthy, sing for us chose to die. We give us the gift, His Holy Spirit, now we can stand fast to find. God is love is everlasting, and His mercy stays will never end. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good, God is good all the time. God made never understand all the plans You have for me. I can see Your hand and the eyes of faith. I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good, God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good, God is good, God is good. He's so good, God is good, He's so good all the time. Patuloy po tayong mawit ng papuri. Pasasalamat sa Panginoon. For all you've done, for all you're going to do, we give You thanks and give our praise to You. We give thanks. We give thanks. We give praise. For all we know, that all things work together for our good. We give thanks. We give praise. For by faith we know Your grace will see us through. We give thanks. We give praise. For we know that all things work together for
true. All those things that we don't understand, we come by faith and place them in your hand. We give thanks, we give praise, for all we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for one day with all your grace will see us through. Even if we stumble, even if we fall, you will not forsake us. You are King and Lord of all, Lord of all. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Patuloy po tayong mawait na pagpuli sa Kanya. Abitin po natin ang shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my
praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar. Sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Palapakan mo natin ang Panginoon. Atin po pasalamatan si Elder Flores sa kanyang flower na sinunit niya yung libro na to. Ating katilin ako nag-birthday sa buwan ng April. March pala. March 3, Elder Flores, March 6, Erlinda Dos Santos. March 19, March 9 at Alba Pinos, March 19, Kate Enero, Sis Larissa Garcia, March 21, Jocelyn Arpio, 27, Brother Albert Isacola, March 29, Elder Luis Ignacio, March 30, Brother Ikel Vitana, and March 31, Brother Albert Matthew Isacola. Atin po sila kawitan ng birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Diyos siyang magpala. Patuloy pa rin po ang ating Midweek Prayer Meeting at Bible Study tuwing Merkules dito sa ginagawa dito sa simbahan tuwing alas 7 ng gabi. At tuwing Saturday naman ng 5 p.m. ang choir practice. 5 p.m. At ang tuwing linggo patuloy pa rin ang ating adult Sunday School at ang Children's Sunday School. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga papalitan ng mga si Aros, si W. Ray, si M, si Yang, and si Wayne. Yan po, magandang umaga po muli sa ating lahat. Kahapon po ay may gawain ang CWA sa UCCP Tehero. Ito po ay ang General Assembly ng mga kababaihan po doon sa lahat ng local church. Ang ating pong lingkod at ang ating kapatid na Lloyda, Sister Venus at ang Sister Lydia po ang naka-attend dito. Nag-umpisa na rin po at nagbotohan na rin po ang ating CWA at ganoon din po ang naboto naman po muli ay ang ating kapatid na Sister Christy Medina. Salamat po sa magandang nangyaring botohan po noong araw na iyon at salamat din po sa bawat isa na nakaten dito sa ating church. Yun lamang po at sana po sa darating kung ano man po ang mga gawain ng ating kababaihan, CWA ay kayo
pinagsama kayo. Kailangan, hindi ko po ito makukuha kung wala akong bit-bit na listahan ng mga bata. Kaya, mag-usap ako mamayang hapon, mag-lista na po tayo ng 100 kabataan. Ngayon, nag-ano ako kung pwede sa buong pwede basta Pasay. Huwag lang sa ibang lugar. Hindi lang dito sa vicinity ng ating simbahan. Basta ano na siya ng Pasay. Hindi pwede sa Makati. Pasay lang po. Pwede tayo kuha. Ito ang edad ng 2 years old hanggang 14 years old. Pwede natin ang pwede makatanda. Siguro pwede natin itong sa PCS. Kaya pwede rin natin itong doon na lang data. Kasi parang dito kasi wala kami makita ng bata. Nalista na po ako pero hindi ko pa sinabi sa kanila kasi kailangan ko muna kumuha dito ng listahan. Pag umabot na ng 100, dito na sila isasabi. Doon lang po yun sa area namin. Kaya kung dapat makakuha tayo ng 100, kasi hindi natin makukuha yun kung wala akong bit-bit na 100 lista ng mga bata. Kaya, ang tanong, ang sasakyan, ang available na sasakyan, paano natin, 300 ang pwede daw dalahin. At ang magbuhat. Kasi hindi lang po ito isang box. Nasa pito or ito yung shoe box, tapos may mga disciples materials pa nakasama. Kaya, makita mo nga talagang yan. Balibayan box. Nasa 70 ang laman ng isang box. Ano na yung instruction kaya nananawagan ako kung may mga sasakyan at mga volunteer na kasama sa magbuhati. Makakakulong kaya sa March 12 na po ito naka-schedule. Hindi na kasi pwede sa ibang kasi kung ano yung schedule na binigay nila, yun lamang po kasi yung coordinator may pasok po. Kaya inano lang nila yung oras. Good morning. Para naman po sa kabalita from the Church Council, nung nakaraang Sunday po ay naganap ang pagpupulong with the Church Worker Volunteer Committee. So, by next Sunday po, March 15, we already invited Pastora Romina Orquina Pandillo to be our guest preacher. So, ito rin po ay para rin makilala natin ang ating magiging bagong pastor na inendorso ng ating konferensya at naging ng ating settlement committee. At the same time, by March 22, we will have the referendum for the endorsed church worker. Kasi po ang congregation again is the highest policy-making body. We just accepted, the council just accepted and have the council action regarding the endorsement letter from the conference. Para rin po sa kaalamanan ng lahat, let me read the letter from the settlement committee. This was addressed to me as the council chairperson of Pasay in response to your letter calling for a part-time church worker. We are delighted to endorse Pastor Romina Panilio, Administrative Pastor for TY 2026-2028, first term. You can meet her in person for an interview or by inviting her to preach at the Sunday worship service. We hope that upon receipt of this letter, your council will act on the settlement committee's recommendation before March 15, 2026, as the 27th annual session will be held on April 16 to 18, 2026. Please find a touch copy of Pastor Panilio's profile, procedure of church workers code, and church workers contract.
So nagkaroon din po ng mga council actions regarding the procedure na gagawin. So by March 22, the votation will be open dito po sa church at sa online. And another council action that we will include all of the worshiper, kahit hindi po kayo regular member of the local church. So your presence, your attendance is a must on the day na sinabi po natin at napagkasunduan at naaprobahan ng ating konsilyo. So, kung hindi po kayo makakapunta dito sa church by March 22, kindly approach us that you voted online. Then hanggang 11:59 lang po ng March 22 ang ating referendum. So, yun lamang po sa council at maraming salamat po. Ringan ko lang sa sa mix sa tulong meron tayong buhayin. Ito po ay kasimple. Atin tayo, ang officer po rin dalawa. Ang oras po ay alas 8. Mas po tayo alas Maya City. No? Mag-unit lang tayo sa ano sa inyong board. Hindi tayo masakay. Pastor? Kaya yun, parala ko lang na sa mga yun. Kaya po dito po sa Salinas. Gusto City Salinas, Bako Cavite. Yun lang po lamang. Salamat. For the Christian Education and Nurture Committee, tayo po ay magbibisita muli sa Pasay City Youth Home, probably by end of the month, last Sunday of the month. So, tingnan po natin kasi matagal-tagal na rin tayo hindi nakakabisita sa kanila. And the last time we visited sa kanila ay kailan nga ito? Kailan to? December. So, January, 2 months na po ang nakakalipas. So, kailangan po natin silang bisitahin ulit ngayong Marso. So, yung mga gusto pong sumama, pagbisita sa mga bata sa Pasay City Youth Home, alam nyo lang po sa akin at kayo po ay ating makakasama doon. Alamin ko pa po kung ilan ang mga bata ngayon doon. Alam niyo, sa totoo lang, hindi po ako natutuwa personally pag malaking bata sa kulungan. Sana walang bata nakakulong. Oo, no? Kaya ipanalangin po natin ang ating mga kabataan na sila ay malayo po sa mga masasamang elemento sa mundo ito. Yun lamang po. Maraming pong salamat. Papalang mga po mga kapatid. Good morning! Morning! Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat tayo ay sumapit sa ikalawang linggo ng Marso at nasa ikatlong linggo naman po sa panahon ng Cuaresma o third Sunday in Lent. At bahagi po ng ating paghahanda para sa mahal na araw ang panahon ng Cuaresma. Ito po'y panahon ng pananalangin, pagpapanibagong loob, at higit sa lahat ay ang pagbabalik loob sa ating Panginoon. At hindi ko pinagdiriwang ang Pangdaigdigang Linggo ng mga kababaihan o International Women's Sunday. No? So mabuhay po ang mga kababaihan sa ating pong kalagitnaan. Kaugnay po ng ating mga binanggit na gawain, unahin muna natin ang ating mga UCM. Sa Sabado po, kayo ay inaasahan ng ating pong Pastor Elias na pumunta sa church, sa Elumo ng alas 7 ng umaga, no? Para po makisabay sa kanila. At panalangin po natin na naway maging mabunga po, maging matagumpay ang asambleya ng ating museum. So maraming salamat po sa ating mga CWA na dumalo kahapon sa UCC Pitero. At congratulations po
sa panibagong pamunuan ng ating LCSMC CWA. At katulad nga po ng binanggit ng ating kapatid na Thea, sa susunod na linggo po ay inyong masusumpungan ang inendorsong magagawa ng ating konferensya sa katauhan po ni Pastor Romina Pandillo. At ang inyong lingkod naman po ay daraos sa UCCP Bayan upang maging bahagi po ng salita ng Panginoon bilang panahon ng tagapagsalita sa Pistahan Bukid. So the following Sunday po, March 22, ay darako naman po ang inilingkod sa UCCP Paliparan upang magbahagi naman ng mensahe doon. At katulad din po na magiging procedure dito, ang inilingkod din po ay na-endorse naman. So isama niyo po kami sa inyong mga panalangin at nawa po ay mapakiusap ko lang po mga kapatid ko naman ay panalangin po natin itong mga endorsement ng ating pong conference. Ikalawa po ang inyong aktibong partisipasyon. At ikatlo po ang patuloy po nating pakikisa sa gawain po na ipinagbilin sa atin ng Panginoon. So next Sunday po, si Pastor Ina ang ating tagapagmensahe. Doon sa 22, makikusap ako sa ating mga elder kung sino po yung pwedeng tumugon. So 2 Sundays po kung hindi mo na tayo makakasama. And then babalik po ako sa March 29 na. So sama niyo po ako sa inyong mga panalangin. At yun din po, para naman sa ilang pang mga gawain po natin, katulad na pinagkita natin kapatid na Venus, ay gawin po natin ang paraan. Na sa Webes po ay makita po yung mga box mula po sa Fort Bonifacio. Ito pong mga pangalan na hinihingi po para sa atin, kapatid na Grace, nawa po ay ma-finalist na po mag-today. Yung mga pangalan ng mga bata na kailangan isa. Church of Christ Disciples. So, kung ano man po yung magiging availability ng ating mga nasa praise team, ay meron naman po sulat. Pasensya na po, hindi ko pa po na-piprint. Basta isusend ko na lang po mamaya, para po makita po ng ating mga concerned people. So, sama ko natin sa panalangin din ang musical loob ng ating mga kabataan. May 1 po yan usually ginagawa. May 1. So medyo matagal pa naman, pero sama mo natin sa ating mga panalangin. Meron po tayong mga karagdagan pa? May mga pabalita. Binaba
Binabati ko natin si Ayesha, no? Nag-camping nung Friday, di ba? Saturday. So, congratulations po. And yan po ay bahagi ng kurso sa nursing, no? At samahan po kayo ng Panginoon, kapatid na divine, no? At patuloy po pala ng Panginoon. Sige po. At wala na po tayo mga mabalita. Tayong lahat ay tumayo. Binatanda ng paglalang sa pagbasa ng ating mga matay talata sa Roman. Ang unang pagbasa mula sa lumang tipan sa aklat ng Exodus 17:1-7. Pagbasa sa aklat ng Exodus. Sa utos ng Panginoon, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa ilan ng Zeron at pagpapatuloy sa paglalakbay. Nagpalipat-lipat sila ng lugar. Nagkampo sila sa Rephidim, pero walang tubig na mainom doon. Kaya nagpagtalo sila kay Moises at sinabi, "Bigyan mo kami ng tubig na mainom." Sumagot si Moises, "Bakit kayo nagpagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon?" Pero uhaw na ang mga tao doon. Kaya patuloy ang pagreklamo nila kay Moises. "Bakit mo kami inilabas ng Ehipto? Mamamatay din lang pala kami rito sa uhaw, pati ang mga anak at mga hayop namin." Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon. "O Panginoon, ano po ba ang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuhin na nila ako." Sumagot ang Panginoon kay Moises, "Kunin mo ang iyong baston na inihampas mo sa ilog ng Nilo at pagunahan mo ang mga tao kasama ng ibang mga tagapamahala ng Israel. Hinintayin kita roon sa may bato sa Horeb. Kapag naroon ka na, paluin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao." Kaya ginawa ito ni Moses sa harap ng mga tagapamahala ng Israel. Tinawag ni Moses ang lugar na Masa at Meribah dahil nakipagtalo sa kanya ang mga Israelita at sinubukan nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsabi, "Sinasamahan ba tayo ng Panginoon o hindi?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang itutungayan ang sa ilang pagbasa. At ang ilang pagtutok sa Diyos. Ang ating sagutan pagbasa ay mula sa Ebanghelyo. Mula po sa Ebanghelyo naman sa kawalan 4, versikulo 5 hanggang 4. Nang dumadaan sila sa Samaria, dumating sila sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Malapit sa lugar yung ibinigay niya ako sa anak niya si Jose. May balon doon na ginawa niya ako dahil ang haling kapanaluan at pagod na si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Tumuloy naman ang mga tagasunod niya sa bayan upang bumili ng pagkain. Habang nakaupo si Jesus, dumating ang isang babaeng taga-Samaria para umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pwede bang makiinom?" Sumagot ang babae, "Kayo po ay isang Hudyo, at ako ay Samaritano, at babae pa. Bakit po kayo makikinom sa akin?" Sinabi niya ito dahil hindi nakikitumo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sinabi ni Jesus sa babae, "Kung alam mo lang ang ipinagkakalaw ng Diyos at kung sino na nakikinom sa iyo, baka ikaw pa ang mangingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay ng buhay." Dalahin po ang balon at wala kayong pang-iip. Higit pa po ba kayo sa ating ninuno na si Jacob na humuhay ng balong ito? Siya at ang mga anak niya, pati ang mga hayop niya, ay dito ninomnoan.
Sumagot si Jesus, Ang lahat ng umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. pero sino manginom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na nagbibigay ng buhay na walang. Sinabi ng babae sa pagpapatuloy ng ating pagbasa. Sinabi ng babae, bigyan niyo po ko ng tubig na sinasabi niyo upang hindi na ako muling makuhaw. At hindi ko na kailangan pang bumalik o para muli. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka muna, isama mo rito ang iyong asawa. Wala po akong asawa, sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ama, ang sinabi mo na wala kang asawa, dahil 5 na ang naging asawa mo. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nasasabi ka na ng totoo, sumagot ang babae. Sa tingin ko, isa po kayong propeta. Ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa mundo nito. Pero ngayon mga Hudyo ay nasasabi na sa Jerusalem lang dapat sumamba ang mga tao. Sinabi ni Jesus sa kanya, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kayo, ng mga Samaritano, ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo. Ngunit kilala namin ang Hudyo, ang aming sinasamba. Dahil sa pamamagitan namin ay nililigtas ng Diyos ang mga tao. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. At dinito ang puri ng mga sumasamba na hinaharap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko kung darating ang Mesiyas na tinatawag ni Kristo at pagdating niya, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang nagsasalita sa iyo ngayon at tinutukoy mo. Pero sa daling iyon, dumaming ang mga tagasunod ni Jesus. Nagtaka sila. Nang madatnan sila nila nakikipag-usap siya sa isang babae. Pero wala din isa man sa kanila ang tanong kung ano ang kailangan niya. At hindi din sila nagtanong kay Jesus kung bakit nakikipag-usap siya sa babae. Inuwan ng babae ang kanyang panga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga tagaluan, hali kayo, ipapakita ko sa inyo ang taong alam at alam ang lahat ng ginawa ko. Maaaring siya na nga ang Kristo. O kaya pinuntahan ng mga tao si Jesus. Maraming Samaritano sa bayan yun ang sumampalataya kay Jesus. Dahil sa sinabi ng babae na alam ni Jesus ang lahat ng ginawa niya. Kaya, pagdating ng mga Samaritano kay Jesus, hindi nila naman natili muna siya roon sa kanila. At nanatili nga siya sa kanila ng 2 araw. Dahil sa pangangaral niya, marami pa sa kanila ang sumampalataya. Sinabi ng mga tao sa babae, sumasampalataya kami ngayon. Hindi lang sa sinabi mo sa amin at tungkol sa Kanya, kundi dahil sa narinig namin mismo sa Kanya at alam namin siya nga ang tagapagligtas. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Janet. Yung sa, yung piano solo, no? Yung pinost mo sa group chat. Congratulations, kapatid. And welcome po muli, Kuya. Sorry, bakit pa kami niya? Joan. Kuya Bal. Thank you very much. Salamat sa Panginoon. Magpagpapagpapag tayo. At nung nakarang linggo po, nung nandito kami sa harapan, nandito sa akin, no? Ako pumasok po sa likod sa ating open worship. Ako po ay nananalangin talaga sa ito. Panginoon, sana dumating po ang ating pagluto. Pagmulat po, dumating si Ate Tori. Ayun, dumating. So, belated happy birthday, Ate Tori. And, nung Sunday, hindi ko nabanggit sa'yo, pero nabanggit ko naman ng Miyerkules. Ang aming kapatid na Glory po ay tinagurian natin mamamalakayan ng tao. No? Ang teacher of men. Napakarami po tayong mga kapatid na hikayat ng ating kapatid na ito upang magbahagi ng iglesia nito. So, nawa po ay ingatan natin ang isa't isa. At bigyan ng pagkakataon na tayo rin po ay maging mamamalakayan ng tao. No? Sigapin po natin na gawin na manghikayat tayo, na madagdagan pa po ang ating mga kapatiran sa iglesia nito. And narinig din naman ni Ate Flory yung aking wish sa kanya, yung aking prayer wish. No? So sana kung mga 10:30 siya dumarating, nadagahan niya ng konti. 10:10 o 10:05. Para naman, mag-upgrade na. Parang sine po yan eh. Pag nanood kayo ng sine, dapat umpisahan niyo palabas. Pero hindi lang po sa ating kapatid na Torin, fairness, para sa ating lahat. Importante po na nasisimulan natin ang gawain ng pagsamba. At ito po yung ating purpose kung bakit tayo pumunta sa church. Natutuwa ang Panginoon tayo maging kabahagi ng pagsamba para sa Kanya. Pag nakukumpleto natin yan, nagagalang ang Panginoon. Pero pag may mga portion, may cut dyan, nalulungkot ang Panginoon dyan. Gusto niya, makumpleto natin ang gawain ng pagsamba. At ang ating dahilan, kung bakit kung tayo pumunta rito ay para sa Kanya, at hindi lamang sa aming kapatao. Mga kapatid, sa umaga nito ating po pinagdiriwan ang Pandaigdigan Araw o Pandaigdigan Linggo ng mga kababaihan. Taas na po kamay ng mga kababaihan. Outnumbered na naman ng UCM. Taas na po kamay nyo. O palakpakan naman po natin ng mga kababaihan. Nagkapitan po namin yan mga kapatid. Outnumbered talaga tayo kahit sa local church. Alam niyo po ang konsepto ng paglikha ng mga kababaihan sa aklat ng Lubutan, partikular po sa aklat ng Genesis, ay upang ipaunawa sa sangkatauhan na kailangan natin ang katuwang. Meron pong iba't ibang interpretasyon dun sa paglikha sa mga babae, no? Pero sa pusa nakita ko at nagustuhan ko pong interpretasyon ng mga Bible scholar ay hindi dahil nilikha lang ang babae sa tadyang. Na parang, kumbaga ay extra effort lang o parang extra part. Kundi bahagi talaga siya ng buhay ng tao at ng bawat isa. At ang mga kababaihan po ay mga tagapaghatid at tagapagdala ng buhay. Ang ating mga ina, hindi po tayo magiging tao dahil sa ating mga nanay. Ang mga kababaihan po, bagaman may limitasyon sa pisikal na pangangatawan, subalit merong matatag ng kalooban. No? Ang mga lalaki, nagpuportray na rin ng malakas at matatag. Pero mas matitibay po ang mga kababaihan. At sa ating pong iglesia, alam niyo po ba na dumating ang punto na ang ating mga kababaihan ay walang uwang sa ministeryo ng lumangit. No? Pero kung babalikan po natin ang Ebanghelyo, ang una pong pumunta sa libingan ng ating Panginoon Kristo ay ang mga kababaihan. Sila
disipulo, takot pa. Kung sino mas matapang? Ang mga kababaihan. So bago ito po, sa buhay ng iglesia, at may punto po na tinatawag na dark age, no? Especially po sa Philippine church setting, na ang ating mga kababaihan hindi po pwede pumunta sa pulpito. May times, na bawal pumunta po kababaihan sa pulpito. At may pagkakataon po ng mga pastor na babae ay hindi pwedeng maglingkod. Tanging ang mga lalaking pastor lamang ang kinikilala. Pero yan po ay nagbago. In fact, ang una pong obispo ng aming iglesia na babae ay sa katawag po ni Bishop Nenita Primavera Briones. Ang unang obispo ng UCCB babae, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. At ang iglesia nito ay nag-produce ng mga leader, ng ating pong samahan ng kababaihan, katulad ng ating kapatid na Noida, Obar, ng ating pong mga kababaihang pastor. Tingnan po natin yung walang honor. Karamihan po sa ating mga naging magagawa dito ay mga kababaihang pastor. And God willing, sa susunod po na iway, ang inyong magiging tagapanguna ay isang babaeng pastor. Ang ating council chair ay pastor ay babae. Ang nakarang council chairperson ay babae rin. May role ang mga kababaihan sa gawain ng ministeryo ng iglesia. Hindi po ito ang lalaki lang. So dahil tayo pinilika sa wangis ng Diyos, may ambag ang bawat isa sa atin. Kung kaya kinakailangan natin ang tinatawag ng mutual respect. Hindi natin tinitingnan ang partisipasyon ng bawat isa sa gawain ng tamang misteryo ng Panginoon ayon sa kanyang kasarian, kundi ayon sa kanyang kakayanan at kung ano ang kanyang commitment para sa Panginoon. So dito sa ng lalaki o babae ka, kundi kung ano ang iyong nais na iambag para sa Panginoon. Ito ho ang aking piniling stola, para sa ating mga kababaihan. At maging ang aking pong katulong sa buhay, isa rin manggagawa ng Diyos at isa rin babae. At hindi mo natin maaalis na may mga iglesia lokal na ayaw mo nilang paharapin o papuntahin sa pulpito ang mga babaeng manggagawa. In fact, may mga iglesia lokal pa rin po tayo at mga miyembro na sinusundan pa rin yung sinabi na Apostol Pablo na dapat ang mga kababaihan ay manahimik lang. At walang bahagi po sa gawain ng iglesia. Subalit ito po ay isang napakahabang hamon na kinaharap ng ating mga kababaihan, mga manggagawa. At ating po itong kaunti-unting ipinaunawa. Hindi ho overnight na ipinaunawa to. Kundi ito po ay napakahabang proseso kung paano natin ipinaunawa ng mga kababaihan na meron ng bag sa buhay ng iglesia, bagay sa buhay ng So, bakit ito po ay ating ding nabasa at napakinggan ang pag-uusap ng aming Panginoon sa Kristo at ng babaeng Samaritana. Actually, ang unang advocate ng women's right ay ang aming Panginoon sa Kristo. Sapagkat una niya pong tinagpo ang isang babaeng Samaritana. At ang kanila pong pagtatagpo ay nangyari sa balon ni Jacob o Jacob's well. At kung ating pumalala, si Jacob ay isang patriarka ng bayang Israel. At mula po doon sa kanyang pakikipagpuno sa anghel ng Diyos, dahil sinubuyo ng Panginoon, siya ay nakipag-wrestle, nakipagpuno. At nung nasubok ng Diyos ang kanyang kagitingan at pagsunod sa kanya, tinawag siyang Israel. At mula po doon, nakitayo ang tinatawag po natin Jacob's well o balon ni Jacob. Na hanggang ngayon mga kapatid, naroon pa. Kanya po, nasa West Bank siya. Yung binubongga ngayon ng Israel. Geographically mga kapatid, nandiyan pa yan, under ng Palestina. Pero ibang usapan po yan.
Pero malinaw po mga kapatid, ito ay hindi lamang nangyari sa kasaysayan at hindi lamang po isang kwento, kundi isang katotohanan na meron pa hong hanggang ngayon ng Jacob's Well doon po sa Palestina. At ito pong well na ito o balon na ito ay nagsilbing buhay ng komunidad ng mga panahon doon. Sapagkat doon sila sumasalong ng tubig. At ang tubig noon ay isang simbolo ng buhay. Maging hanggang sa ngayon ay kinikilala po natin na tubig ay buhay. Pero syempre, libre pa noon. Hindi pa naman gusto na ng mineral water. No? So bakit? Kilala naman na gusto yung mineral water niya. Dati po, sa balon lang tayo uminom din. Sa poso, o ito naman sa gripo. No? Meron po tinatawag na sense of value ang tubig mula noon hanggang ngayon. And yet, nandito po ang ating Panginoon sa Kristo. Nakipagtagpo. Pag-isip tayo, sino kaya ang matagpo ng Panginoon? May ka-meet up? May ka-eyeball? Nalala ko dati, sa text-mates mo, maka-eyeball na kayo. Sa chatmate, penpal pala muna. Ano? Sisimula sa penpal sulat-sulat. No? Tapos yung ibang mga talagang gusto magkaroon ng relasyon, hindi dyan po gumagawa ng paraan. Nag-evolve na yan, no? Eyeball, meet up, etc. May katagpo ang ating Panginoon. At dalawang barriers po ang kanilang kinakaharap. Unang-una, ito ay isang Samaritana. Pangalawa, siya ay babae. So, minsan nag-isip tayo, meron pa ng pangitap na babae ang Panginoon. Ano kaya ang dahilan ng ating Panginoon sa Kristo? Unang-una, upang pakinggan at makipag-usap sa isang tao kinalimutan ng komunidad at ng kanyang lipunan. Sa totoo lang mga kapatid, ang mga kababaihan noon, walang puwang sa komunidad. Second class. Pag babae ka, hindi ka priority. Mababa ang uri mo. Nagkataon na siya pa ay isang Samaritana. At sa mahabang panahon, ang mga Hudyo, katulad ng ating Panginoon sa Kristo, at ang Samaritana ito ay merong dispute, meron silang gulo sa usapin ng teritoryo ng lupa. Sino ang taong makikipagtagpo sa kanya? At anong oras po ang kanilang meet up? Katanghaliang tapat. Bakit po kaya? Kung si Nicodemo, last Sunday, ano kung oras sila nag-meet up ng Panginoon? Gabi! Ayaw niya magpakita, magpakilala. Tuloy po ang babae nito. So, but usually, ang ating pong pag-iib ay early morning. Pero yung tanghaliang tapat, wala na pag-iib dyan. Measurement po siya sa ganung oras. At para po sa ibang scholar, ito daw pong oras nito ay tinagpurin siya ng ating Panginoon sa pagitan ng araw at ng gabi, no? So marami pong interpretasyon. Pero gusto kong bigyan ng pansin dito tinatawag natin, tinagpo ng Panginoon ang isang hindi katanggap-tanggap sa mata ng tao. And yet, take note mga kapatid, naghihintay na ang Panginoon sa kanya. Noong dumating ang babaeng Samaritana, nauna na ang Panginoon sa Kristo. At ano yung una niyang katanungan? Pwede ba makiinom? Siya ang nagbukas ng panahon o isang panahon ng pakikipag-usap o dayan. Alam niyo mga kapatid, sa buhay ng iglesia, may mga panahon hindi talaga tayo magpapansinan at meron tayo konting kampuhan. Pero ang panalangin ko po, huwag natin patagalin yan. Kasi hindi po yan makakatulong sa ating iglesia, sa ating buhay.
magkaroon po tayo ng initiative na pagbukas ng bayan. At katulad ng ginawa ng ating Panginoon Jesus, siya ang nagpusa na makipag-usap po sa babae sa Samaritana. Pwede ba akong makinom? At kapag tayo pinagbukas ng inisyatiba at dialogue, ito po'y pagpapakita na tayo ay isang bayang pinatawad at isang komunidad na nagbubukas ng posibilidad ng pakikipagkaso. Alam niyo mga kapatid, kasi na talaga ang buhay ng tao. Huwag mo namin patagalin yan. Mahirap. Pero tutulungan tayo ng Panginoon. At kung paano ang pagkukusa ni Jesus, na siya ay pagkukusap sa isang tao hindi katanggap-tanggap. Isang babaeng marumi sa paningin ng lipunan. Naroon ang kanyang nais. Nabigyan daan ang pagkitang na yan. Sumunod po, ano ba ang kanilang naging paksa? Ano po? Ang konsepto at kahulugan ng tubig na nagbibigay ng buhay. Sabi ng Panginoon, simple lang, yung inumin mo dyan sa balo na yan, pwede kang makuhaw dyan. Pero kapag nakilala mo, ang magbibigay sa'yo ng tubig na pangwalang hanggan, kailanman hindi ka na makuha. May mga bagay po sa mundo ito na tayo ay dependent. Walang rely. Siyempre, sino ba namang hindi mag-rely sa salapi? Kailangan natin yan. Kaya nga meron po tayo mga kapatid na negosyante. Mga kapatid na nagsusumika maghanap buhay na maayos upang itaguyod ang kanilang pamilya. Pero ang ipinapaunawa po dito, na hindi sapat ang ating pag-rely o pag-asa sa mga material na bagay sa mundo ito kung wala si Jesus sa ating mga buhay. So, paano po mangyayari yun? Bibigyan natin ng panahon na tayo ay lumago at umunlad sa ating kabuhayan. Pero wag po natin kakalimutan ang panahon na ating inilalaan para sa Panginoon. Yung panahon, para sa lahat. Kung paano sinabi ng ating Panginoon Jesus na siya ang daan ng katotohanan ng buhay at magugutom man tayo, kailangan ang tao ay nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay lamang sa salita ng Diyos. Ganito rin niya ipinakilala kanyang sarili. Siya ang magbibigay ng buhay. Ngayon, nagtanong ang babae ito. Napakagaling ng babae ito, ng babae sa Samaritana. Sabi niya, paano mo masasabi sa akin na ikaw ang Mesiyas? Gulat na gulat siya sapagkat sinabi sa kanya ng Panginoon ang totoo. Ano po yung sabi ng Panginoon? Wala kang asawa. Kasi hindi man na ang naging asawa mo. At yung pinakasawa mo ngayon, hindi mo tunay na asawa. So minsan, tayo po bilang mga mananampalataya, kailangan muna natin makrap sa katotohanan. Kailangan mo nang ipaunawa sa atin ang katotohanan na mula sa Panginoon bago natin ma-realize na kailangan natin magbalito sa Kanya. And yet, ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi nagsalita upang kundinahin ang babae nito, kundi siya ay nagsalita ng katotohanan na magbibigay sa Kanya ng pagkakataon upang magbalik loob sa Panginoon. So pag sinabi ng Panginoon ang totoo sa atin, hindi upang tayo ay wasakin at upang kundinahin. Kundi nais ng Panginoon na tayo ay hindi pa nanguwi sa Kanyang harapan. Katulad ng babaeng ito, hindi karapat-dapat sa paningin ng mga tao, pero meron siyang puwang sa puso.
Kaya ba natin matanggapin ang isang tao? Maging sino man siya? Kaya ba natin, mga kapatid? Sabi nga ni Sharon, mamahalin kita, maging sino ka man. Ang original niyan si Jesus. Mamahalin tayo ng Panginoon, maging sino man tayo. Sapagkat nipuwang tayo sa harapan ng Panginoon dahil wagas sa kanyang bagay. Ikatlo at pagwakas, mga kapatid, ang pagtatagpo ito ay tinadhana. Sabi nga, pinagtagpo. Pero, tinadhana. Sabi kasi yung kanta ng imahe, dito eh. Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Ano? Pero ito, pinagtagpo, pero tinadhana. Sapagkat ang pagtatagpo ng babaeng Samaritana ng ating Panginoon Jesus ay merong layunin. Merong abulugan, merong abulog. Merong purpose, may meaning, and may significance. Mga kapatid, sa ating po makabagong panahon, maaari tayo makatagpo pa ng mga kapwa natin mga makasalanan. Huwag na tayo lumayo. Tayo po bilang isang iglesia ay isang komunidad ng mga banal at ng mga makasalanan. Ano? We are a community of saints and sinners. Kailangan natin si Jesus. At kapag sinabi natin na kailangan natin si Jesus, kailangan din natin ang isa't isa. Dahil hindi po tayo mabubuhay ng nag-iisa lang sa mundo ito. At para tayo po'y makaigpaw sa susunod na mga laban ng buhay ng iglesia ito, kailangan po natin bigyan ng daan at simulan ang ating pakikipag-dialogo sa isa't isa. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. Ibaba natin ang ating sarili sa kanyang harapan, tanggalin at alisin ang anumang pagmamataas sa ating mga sarili. At patuloy po natin ibaba ang ating sarili sa Panginoon. Hingin natin. Sa pangalan po naman, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tawag sa Panginoon
mo na lagi namin maalala magpasalamat sa iyo para sa lahat na ito at matutunan lagi ang magbukas ng palad upang ibahagi ito sa iyo Iglesia at sa aming kapwa. Tanggapin mo ba ang aming panghandog na may kagalakan namin pinagkakabog ngayon para sa iyong kapurihan. Amen. Kung paano kayo, Panginoon, ay nakinig sa babaeng Samaritana. Kung paano inyong binigyan ng daan at puwang ang pakikipag-usap sa Kanya. Sa isang taong hindi katanggap-tanggap at kaibig-ibig sa paningin ng iba, ang inyong pag-ibig o Diyos ay nagpahayag. Nagbigay daan at kayo, bilang aming tagapagligtas, ay naging instrumental upang madama ng babaeng Samaritana ngayon ang ganap at tunay na kaligtasan ng nangulalaman sa iyo. Panginoon, kaunawan niyo sa amin at ipaalala, Panginoon, ang kahalagahan ng pagpapakumbaba sa iyong harapan, ang pag-alis ng aming mga makamusgang kaisipan tungo sa aming kapwa. Ang magbibigay pagkakataon upang makipagkasulo kami muli sa mga nasirang ugnayan ng relasyon ng aming buhay at ang aming Panginoon. Panginoon, ipaunawan niyo rin ang kahalagahan at kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na aming maunawan ang aming mga naging kakulangan at kahinaan laban sa inyo. Ipaunawan niyo, Panginoon, na kaming lahat ay hindi karapat-dapat sa inyong harapan at kailangan natin kayo sa Biblia. Ganun din, Panginoon, kung paano kailangan din namin ang aming kapwa, lalo higit ang aming mga kapatid sa Iglesia nito. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami naging instrumento ng pagkakawahati at pagkakahiwa-hiwalay. At kung may mga pagkakataon na namuo sa aming mga puso ang mga galit at tampo, mga bagay na nabawasak sa amin dinala sa Iglesia. At ito ay hindi gawa ng inyong banal na diwa sapagkat ito ay gawa ng aming kaaway, Panginoon, at sa inyong makapangyarihang pangalan. Aming inihahayag na kailangan ang Panginoon
aming mga sandigan. At ipaunawa niyo sa amin ang aming narito para sa inyo. Panginoon, namin pong ginadalanin at inaalala ang aming mga kababayan sa ibang bansa na nakakaranas po ng takot at pamangga, bunga ng nangyayaring digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, ng Iran, at ang iba pang mga bansa. Bunga ng mga ekonomiyang sigalot at ang politika ang pagkakaiba. Ngunit Panginoon ang kabuhayan ng aming mga kababayan at lalapit ng bayan ito. Kami po ay kumakaharap sa isang panibagong krisis na buhay. Kung kaya Panginoon, panatilihin po sa amin na kami maging matatag. Lubos na natitiwala sa inyo. At kung paano namin Panginoon ay ipapahayag na kayong Diyos siyang pangunahin sa amin mula ng Papa. Panginoon, hindi ituloy niyo po sa amin na manalig sa inyo sa lahat ng oras at panahon ng aming buhay. Hindi lamang sa panahon na kami nakakaranas ng kaginhawaan, kundi maging sa panahon ng kagipitan, Panginoon, ay lubos namin ipagkatiwala at isuko ang lahat sa inyo. Panginoon, gawin po kami maging inyong tagasunod, na kayo ang aming pinakikinggan at hindi ang mga taong katulad namin. Napakinggan namin ang inyong boses, Panginoon, ang inyong tinig sa pamagitan ng aming mga pananalangin, sa pamagitan ng aming pagpapakumbaba at pagluhod sa inyong harapan. At sa kung paano namin pagninilayan, Panginoon, hindi ang kakulangan ng aming kapwa, kundi ang aming mga sarili at sariling kakulangan. Kaya ako ibinubuhos sa inyo. Panginoon, ang pinadalangin aming mga kapatid na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang karawan. Salamat po sa panibagong buhay na inyong pinagkaloob sa inyong mga anak. Sa aming kapatid na Flory na nagdiwang ng kanyang karawan ng karang araw. Salamat po sa patuloy ninyong paggamit sa kanya upang makahikayan ng mga kaluluwa na nais po makasumpong sa inyo. Panginoon, patuloy po siyang pubungin at sanayin sa inyong habag, sa inyong biyaya. Hindi po siya nanak, subalit sa inyong habag at biyaya, Panginoon. Kayo ay patuloy na nagiging instrumento ng kaganapan sa bawat isa sa amin. Sa iba pang mga kapatiran namin na magdiriwang ng kanilang karawan, ay ang hindi dinadalangin sa Diyos. Panginoon, ang hindi dinadalangin ang paghahanda para sa anibersaryo ng inyong iglesia sa darating na Hunyo at maging sa konsyerto sa darating na Setyembre. Dalayan ko rin, Panginoon, ang kaligtasan at inspirasyon na dadalhin ng aming pastorina sa darating na linggo. Ganun din ang inyong lingkod upang maging taluyan ng mabuting balita sa darating ng Mississippi Valley at sa buhay at ministeryo ng iglesia nito. Sa pamunuan ng konsilyo, sa bawat pamilyang bumubuo sa iglesia nito, sa ministeryo ng ipinagkatiwala, Panginoon, patuloy kaming tumuon ng may pagmamahal at ng may pagmamalasakit. Panginoon, tulungan niyo po kami sa mga krisis ng aming buhay, tawagin namin ang inyong banal na pangalan. At patuloy namin na ipahayag o Diyos na kayo lamang ang pangunahin ng sentro sa iglesia nito mula ng Papa. Panginoon, patuloy din namin pinagkakatiwala sa inyong lahat. Ang pangangailangan upang makuha ang mga shoeboxes sa darating ng Webes, Panginoon, ay ang hindi pinagkakatiwala sa inyo. Ganun din sa iba pang mga pangangailangan ng iglesia nito. Sa aming pagiging mabuting katiwala, sa aming pagkakaloob, at higit sa lahat, ang aming ugnay ng relasyon bilang mga kapatid. Hilumin niyo po ang inyong bayan, Panginoon. Hilumin niyo po ang inyong komunidad. At salamat sa mga kababaihan na katuwang at kabahagi ng iglesia nito. Katuwang at kabahagi ng lipunan nito. Salamat po sa aming mga nanay, sa mga kababaihan ng iglesia nito na patuloy pong nasusulita upang maibahagi at
maialay nila ang kanilang sarili at kakayanan para sa inyo lamang, Panginoon. Kapalahin po ang lahat ng mga kababaihan natin. Asabi ko pa sa mga na pag-iwalay o Diyos, patuloy namin panghawakan ang inyong pangako na kailanman hindi pababayaan ang bawat isa sa amin. At patuloy namin ihahayag ang inyong kadakilanan saan man at naman ang aming sarili sa buhay. Sapagkat kayo, Diyos, sa tak na isa. Ito po ang aming pagsama at manalangin na may pasasalamat sa praning pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Humayo tayo ngayon upang patagpuin ang lahat ng may uhaw sa Panginoong Diyos at inabahagi sa kanila ang tubig ng buhay. Isanin natin ang lahat ito upang magiging sa iba tulad ng pakikinig ng Diyos sa ating mga hinahin. Pakinggan natin ang kwento at puso ng ating kapwa dahil sa kanilang espiritu na nakakapagkaloob ng kapayapaan at kagalingan. Humayo tayo sa matubay ng isang Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Diwang Pagkitay. Amen.